person who have sinned to God, kailangan po talaga natin that we keep always on asking God for His mercy. Napakahalaga po nito. Kaya pag-aralan po natin ngayon is, Lord, have mercy. Pagsabi nga po, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Okay, basahin ko po ulit sa inyo yung binasa po natin, Panginoon, huwag mo akong pamuhian at sumbatan sa taglay mong kagalitan, huwag mo akong parusahan. Nauubos ang aming lakat, ang lakas ko, Yahweh, ako ay kahabagan, palakasin ang likod mo. Sa hirap ay halos patay, pagabag ang aking puso sa matinding kahirapan. Ang ganitong palagay ay kailan mo wawakasan. O Yahweh ko, lumapit ka ako ngayon ay iligtas, yamang ako ay mahal mo, huwag bayaang mapahamak. Sa daigdig niyong patay, nalilimot ka ng lahat, at wala ng pagpupuri na doon ay magaganap. Lubos ako nalulungo sa hirap ko at nalita. Gabi-gabing ang balik ko ay natitigmak ng pagluha, at pati na ang unan ko sa luha ay basang-basa. Sa labis kong kaiiyak ang mata ko'y maga-maga. Halos di na makakita, kaaway ko ang may gawa. Layas kayo, masama, layo ngayon, ako'y iwan, yamang itong panagoy ko, ay dininig ng may kapal. Naririnig na ang hibig ko, ang dalangin na tulungan. Tinugon na niya ako sa lahat kong panawagan, kaaway ko'y magdaranas ng pait na kabiguan. Sa kanilang pagkalito'y tatakas ng manalitan. Okay. The verse of the penitential psalm. Ito po yung kumbaga pagpaparamdam nito may akda ng kanyang paghinagpis o kanyang dusa o kanyang paghihirap dahil lamang po doon sa kanyang mga kaaway. We know that David has a lot of enemy because of he are being trusted to the Lord. Kaya marami po yung talagang babaga sa atin. Like what I said, di ba? Na kapag tayo po yung naglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo exempted na makaranas din po ng mga pagdurusa, ng mga kabiguan, ng mga paghihirap. Lahat po yan is part of our relations with our God. David has now tasted the bitterness of sin. Yan. Kasi meron po tayong kasalanan. Kaya hindi po pwede na tayo po hindi makaranas ng mga pain, suffering, trials, troubles in life because of this sin. Lahat tayo ay mayroon talagang pagdaraanan sa buhay po natin. Kaya, we need the Lord of mercy. He expresses sorrow, humiliation, and the fear of God's wrath. Dito po, pinapakita po ni David po dito na he suffered, siya po ay nagdurusa sa pamamagitan ng kanyang kalungkutan, kahihiyan, at takot na baka bumusan siya ng galit at poon ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, when we've sinned to God, we got fear. Kasi every time na tayo po'y nagkakasala, tayo po'y sinisidla ng takot. Kaya nga marami pong takot talaga eh. At hindi natin maiiwasan yung takot na yun if we have no faith in Him, in Christ Jesus. At kung hindi po tayo tatalikod talaga sa mga pagkakasala po natin, hindi po talaga mawawaglit sa buhay po natin yung tinatawag na fear. Kasi alam natin na ang isang tao na patuloy na nagkakasala at ayaw lumayo sa pagkakasala, nandun po yung sinasabi po nitong si David na takot niya doon sa poon ng Diyos pagdating ng araw. Amen. We can all identify with Him. Alam natin po yan. Katulad po ni David, tayo po yung makaka-relate po talaga sa sitwasyon po ni David. Kaya pakinggan po natin ito that we also need the Lord's mercy. Kailangan natin yan. Usually, tayo nga po lagi po tayo nakakagawa ng pagkakasala. Kaya sa habag lang ng Panginoon, doon po tayo mapapawalang sala. Alam po natin po yan. David cries for mercy and receive it. Iniyak niya po sa Panginoon, nakahabagan po siya. Kaya naman, pinagkaloob po sa kanya ng Panginoon dahil ang Diyos ay hindi madamot. Like for example, tayo po ngayon ay mayroong kasalanan. If we ask for repentance to God, kung tayo po ay patuloy na lumalapit sa Panginoon at humihingi ng habag sa mga pagkakasala natin, madali po magpatawad ng Panginoon. Kaya nga lang po, we are willing to correct. We are willing to be disciplined. We are willing to change. We are willing to talikuran yung mga bagay na ginagawa po nating masama sa Panginoon. And the mercy of God is available for us.
Yung panghabag ng Diyos ay para sa lahat po yan. Wala pong itinatangi ang Panginoon yan. Kahit gaano kabigat yung pagkakasala mo, if you ask for the Lord's mercy, ang Lord lagi kang bibigyan po nito. Sabi mo ni David, have mercy upon me, O Lord. Napakadali lamang po, kapag tayo nananalangin sa Panginoon, especially kung alam mo talaga na nandun ka sa pagkakasala, mas lalo po na dapat na palalimin natin yung ating pagtangi sa Panginoon sa paghingi po talaga ng habag ng ating Panginoon. The Lord hath heard my supplication. At dito po pinapakita ni David na hindi mahirap humingi sa Panginoon. Dahil ang Diyos lagi nakikinig po sa atin yan. Dahil ang Diyos lagi po na nakabantay sa atin yan. Let's keep watching us. Lagi niyo po tayong binabantayan. Kahit na sabihin mo, masama ang tao, ang Diyos nakabantay po sa iyo. Pinapanood ka palagi niya. At in the moment na tayo po'y tumawag sa Panginoon, through our supplication, alam niyo po, ang Panginoon mabilis po tumugon po yan. Kaya naman po, yung willingness na design ng isang tao na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, yun yung nagiging basihan niya ng pagtugon niya dito sa taong naghahanap ng kanyang kapagan. Who obtain mercy from the Lord? Sino po ba yung makakatanggap po nito? Pag-aralan po natin po ito, no? Para na sa ganun po, malaman po natin kung paano po tayo tatanggap po ng habag ng ating Panginoon. Okay. Unang-una, those who realize they need mercy, receive it. Tumatanggap po sila. Na kapag ikaw mismo sa oras na ito, kanina, di ba nagtanong po ako sa inyo, sino mo dito yung nangangailangan ng habag ng Panginoon? Medyo nag-aalinlangan ka, no? Lahat po tayo, kailangan po natin yan. At hindi po magiging lingid po sa kaalaman po natin yan. And without the mercy of God, mapapahamak po talaga tayo. Alam niyo, napakasagana nitong habag ng Panginoon po sa buhay po natin. Sabi po ni David po dito, Lord, do not rebuke me in your anger. So kung mapapansin po natin, babasahin po natin dito, parang sinasabi po niya, Panginoon, huwag mong ipatikim sa akin ang iyong galit. Aba, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang sabi po kasi ng iba, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay puno-puno ng kahabagan. Di ba? Sinasabi po natin na ang Diyos ay talagang mapagpatawad na Diyos. Yes. Totoo po yun. Kaya naman po, kung hindi po tayo talaga hihingi ng habag sa Panginoon, at kung hindi po tayo tatalikod sa lahat ng mga pagkakasala po natin, hindi po natin makakamit yung habag ng Lord. Kaya nga dito yung pinapakita sa atin ng Panginoon eh. If we realize that we need God's mercy, doon po tayo dapat na talagang lalakad patungo sa Panginoon na Lord, kung ako'y hindi mo makahabagan, wala nang saysay itong buhay ko ito. Parang sinabi rin po ni David na para po ako nandun sa mga patay. Na kaya nga po, yung kahabagan ng Diyos, yun din po yung nagdala po sa atin kung bakit po tayo nakakaawit, nakakapagpuri, nakakapag-church, at kung bakit po tayo nakakalapit po sa Panginoon. Mamaya, papakita po natin yan, no? Kaya nga, sabi po ni David po dito, siya po mismo naunawaan niya na kung wala yung habag ng Diyos, wala na sa isa yung buhay niya. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, di ba, sometimes, yung focus po natin, hindi sa mga bagay sa Panginoon eh. And actually, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, yung focus natin sa Panginoon, yun yung naglalagay sa atin ng kaunawaan na kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Na kailangan ko yung kahabagan ng Diyos. Kasi without this mercy of God, talagang hindi ako talaga mapapanatag. Talagang ako po talaga ay magdurusa. Sabi po ni David, araw-gabi, sabi niya, gabi-gabi, lagi siyang basa sa luha. Amen? So, kung mapapansin po natin dito, ganun yung kalagayan ng isang taong makasalanan. So, mga kapatid sa Panginoon, marahil hindi natin nararamdaman yung bunga pa ng kasalanan, yung pait ng kasalanan. Pero I tell you one thing, huwag po tayo makampante na tayo po ay parang wala lang. Dahil sa mga bagay na nagagawa natin pagkakasala. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, no one accepted his own sin. Actually, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, akala mo lang na okay yung kasalanan. Pero I tell you one thing, yung kasalanan magdudulot po sa atin ng kabiguan. Yung kasalanan magdudulot sa atin ng kapaitan.
Yung kasalanan magdudulot sa atin ng buhos ng puot ng Diyos pagdating ng araw. Kaya nga, ang Lord na ito, ngayon pa lamang po, ipinadadama niya sa atin ngayon that you need to realize that you need the mercy of God. Na kailangan mo itong mercy. Kailangan mo yung kahabagan ng Diyos. Alam niyo po ba, mga kapatid sa Panginoon, yung nakakapaglingkod ka sa Panginoon, yung nakasasamba ka, it is part of God's mercy. Yung nakakapanalangin ka, yung nakaluluhod ka, yung nakaiiyak ka sa harapan ng Panginoon during your worship, it is part of God's mercy. So alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, hindi mo magagawa yung mga bagay na yun without the mercy of God. Alam niyo, pinahintulutan lang tayo ng habag ng Diyos. Kaya tayo nandito ngayon. Alam niyo po ba, mga kapatid sa Panginoon, wala tayong kwenta sa harapan ng Panginoon, pero binigyan niya ng saysay yung buhay natin. And supposed to be tayo, wala tayong saysay eh. Pero bakit tayo pinahalagahan ng Panginoon? Dahil gusto niya na talaga na tayo po ay maligtas. At ayaw ng Lord na tayo po tumanggap ng tinatawag na wrath of God. Ayaw ng Diyos na tayo po ay talagang parusahan. Kaya lang, yung tao nga lang po talaga, hindi niya po talaga ma-realize that we need the mercy of God. Now, sabi po ng awit 6, verse 1, verse 3, and verse 6. Verse 1, sabi po dito, O Yahweh, huwag mo akong sumpatan ng dahil lamang sa galit o kaya'y parusahan, kaya kapag ika'y nag-iinit. Alam niyo po ba, ang Panginoon, ang Diyos, galit na galit po yan talaga sa kasalanan. Kaya nga, sabi sa atin ng Bible, He loved the sinner and He hate the sin. Galit siya sa kasalanan. Dahil bakit? Tayo po yung sinasalanta. Tayo yung minawasak. Tayo yung mahal na mahal ng Diyos. For God so loved the world. And who is this world? Tayo lahat. Tayo mga nilikha ng Panginoon. Alam natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. At alam din po natin kung gaano ang Diyos nito galit na galit sa kasalanan dahil lumaganap ito sa katauhan at nagdulot ng kamatayan at kaparusahan. Verse 3, ang aking kaluluwa'y lubha ng nahihirapan o Yahweh, ito kaya'y hanggang kailan magtatagal. It is because of the sin of David. Dahil sa kasalanan na gawa niya, ano sabi niya? Ang aking kaluluwa'y lubhang nahihirapan. So, alam niyo po ba, kapatid sa Panginoon, if we are focusing into our spirit, in our soul, makikita niyo kung gaano nahihirapan ang kaluluwa natin. Okay, let me explain this. Yung hirap na hirap yung espiritu mo na makapasok sa church. Yung hirap na hirap yung espiritu mo na paglingkuran ng Panginoon. Yung hirap na hirap yung espiritu mo na mag-pray. Yung hirap na hirap yung espiritu mo na unawain yung mga mensahe ng Diyos. I tell you, nahihirapan mo na yung iyong kaluluwa because of sin. Come on. Kapag ka ang isang tao tinalikuran ang kasalanan, nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, makikita mo yung kaginawahan ng kaluluwa mo, mararamdaman mo po yan sa sarili mo. Kasi alam niyo, kaya hindi natin nararamdaman na tayo po'y lubha na nahihirapan pagdating sa ating kaluluwa. It is because we are focused on the flesh. At yung flesh po natin is absence to the Spirit. Alam niyo po ba, kaya nga po mas masarap kumain kaysa magbasa ng Bible. Tama mo ba? Mas masarap kumain kaysa makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi we are on the flesh. Pero kapag tayo ay nasa Espiritu at tayo po ay nakapokus sa Panginoon, it is, we love to go to church, we love to pray, we love to visit those Christians who share a lot more about God. Tayo po mismo nagugustuhan natin yung mga bagay na yun. Pero tignan nyo, pansinin nyo mabuti. Ano ang masarap? Yung mag-shopping ka o yung mag-church ka? Di ba mas masarap yung mag-shopping ka? Ano mas masarap yung mag-outing ka o yung magpunta ka sa church? Sabi nga ako kanina ni sister, mabanggit ko lang, pag sa swimming, ang bibilis ninyo. Pero pag dinayaya ko kayo sa church, ang dami yung dahilan. So makikita po natin yung pagkakaiba po kasi doon eh. Kasi tayo po, bilang tayo ay nasa Espiritu at nalalaman po natin yung mga bagay na kahalagaan sa Espiritu, alam natin, through God's mercy, pinaparamdam sa atin ng Panginoon na napakahalaga ng mga bagay nito na ginagawa po natin. Verse 6,
Pinanghihinaan ako nitong aking karamdaman, gabi-gabi basa ang luha, itong aking higaan, binabaha na sa kaiiyak, itong aking tulugan. So, grabe, no? Grabe yung pagdadalamhati niya. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, minsan, hindi ka nagugulat ka na lang sa sarili mo, bakit umiiyak ka, walang dahilan. Alam niyo po ba kung ano yung umiiyak doon yung kaluluwa mo? Sino po dito yung nakaranas na ng isa, parang nag-iisa ka, matutulog ka na lang, bigla ka na lang nalungkot, tapos naiyak ka ng walang dahilan. Alam niyo po kung anong ibig sabihin nun? Nagdadalamhati yung kaluluwa mo. Nasasaktan yung kaluluwa mo. Why? Because of the sin of the world. Because we are all exposed to the sin of this world. Kaya nga, sabi ng Lord, let us focus or fix our eyes into Christ Jesus. Gusto ng Lord talaga na hindi po tayo ma-expose talaga sa mundo dahil ang mundo po natin is exposed to sin. Kaya tayo pilit na dinadala ng Lord into His Word. Kaya niya ipinapaalam sa atin na napakahalaga ng lahat ng mga bagay na nakasaad po dito sa kanyang salita dahil ito yung nagpapalakas po sa atin. Sabi ni David, pinanghihinaan ako nitong aking karamdaman. And what is this? Ano po ba itong illness na ito na nararamdaman po ni David? Yung kanyang kasalanan nandun sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At ang lunas lamang po dito is the mercy of God. Kaya nga, kapatid sa Panginoon, makikita mo, di ba? Kung minsan, parang bakit may time na malungkot ka? Di ba? Sabi nga nung iba kapag ka nakikita mo nalulungkot yung asawa mo, pagutan mo ng pera, sasaya na yan. Di ba? No! Sabi ko po, kasi standard yan, hindi pera ang makakapagpasa niya sa atin, kundi yung mercy ng Lord. Alam niyo, kapag ka nalulungkot ka, tapos inagutan ka na ng pera ng asawa mo o ng anak mo, malungkot ka pa rin. Isa ang dahilan po nun, nagdadalamhati yung kaluluwa mo because of sin. Kaya nga, we need the mercy of God. At yun ang dahilan po niyan. Yung mayroong bagay na unexplainable feelings that we have inside, ang ibig sabihin po nun, baka yung iyong kaluluwa ay nakikiusap na sa'yo. Parang sinasabi niya sa iyo, kahagutan mo naman ako. Ilapit mo ako sa Panginoon na makapagbibigay ng lunas dito sa aking karamdaman. Alam niyo, minsan ang umusap din ang kaluluwa natin, kaya alam, we are totally ignored. Hindi natin pinapansin. Kaya nga may mga panahon tayo na parang malungkot ka na hindi mo maintindihan. Parang may hinahanap ka that there is something missing in your life. Mayaman ka naman, kumpleto ka naman, may trabaho ka naman, masaya naman yung pamilya mo, pero parang nadurugo yung kalooban mo. Nanguusap ang kaluluwa natin, nakikiusap sa atin, na parang sinasabi niya, ilapit mo naman ako sa habag ng Diyos. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, huwag tayong gaano mag-focus lamang sa mga bagay na kinaabalahan natin sa buhay po natin. Just also focus on the things in your spirit. Especially, kausapin mo yung kaluluwa mo. Kamusta ka na, kaluluwa mo? Nahihirapan ka na ba? Nalulungkot ka na ba? Masaya ka pa ba sa kalagayan natin? Kausapin mo siya. At kapag naramdaman mo na malungkot yung kaluluwa mo, mahina na yung kaluluwa mo, lumapit ka na at humingi ka ng kahabagan sa Panginoon. And that was the time that you need to realize that you need the mercy of God. And you will receive it. Tatanggapin mo yun. Ngayon, papakita ko po sa inyo kung ano po ba yung ibig sabihin po. Pinapakita po nitong verse na ito. Ang paghihirap at pagsusumamo ni Haring David para sa pagsasaulin at pagtatapos ng isang yugto ng pagkakasakit at pagdurusa na inuugnay niya sa disiplina ng Diyos o sa pagkilos ng kanyang mga kaaway. Ipinapahayag niya ang kanyang pagdalamhati, nararamdaman ang pisikal at espiritual na sakit at nagsusumamo para sa awa ng Diyos at bumalik upang maibalik ang kanilang relasyon. So, meaning pala kapag ka nahihirapan na yung kaluluwa mo, ang ibig sabihin pala niyan, humihiwalay na yung relasyon mo sa ating Panginoon. Dahil sa pagdurusa, dahil sa kasalanan, dahil sa mga kaaway, ipinapahayag niya yung kanyang pagdadalamhati, yung kanyang nararamdaman. Like for example, today,
Pwede natin palakasin yung ating spirito because sabi ko nga po sa inyo, yung pag-church po natin, it's only a God's mercy for us. Kapatid, huwag mong ipagmamalaki, uy, ang galing ko, nakapag-church ako. Come on, hindi po iyan. Ganoon kadali lamang na masabi. Kundi nakapag-church ka because of God's mercy, pinahintulutan ka. Mamaya, papakita po natin yan. Pero tuloy pa po natin ito. Ngayon, i-elaborate po natin yung verse 1, na sabi nito, O Yahweh, huwag mo akong sumpatan ng dalahin lamang sa galit o kayo parusahan kapag ikay nag-iinit. Alam niyo po ba ang ibig sabihin po ni David po dito? Pinasisimulan niya po ito, pinasimulan po ni David dito sa paghiling na huwag siyang sawayin ng Diyos sa kanyang galit. What does it mean? Mas masarap na disiplinahin ka ng Panginoon doon sa pagkakataon na hindi pagalit ang Diyos. Amen? Naiintindihan mo ba? Kasi pag dumating na yung tinatawag na God's wrath, talagang masasaktan po talaga tayo. Mahihinapan po talaga tayo at hindi natin kakayanin yung bagay na yun. Kaya ano pa sabi ni David? Nagmumugnahin ng isang paniniwala na nararanasan niya ang mga kahinat ng kanyang sariling mga aksyon, posibleng kasalanan o ang mga aksyon ng kanyang mga kaaway. So, physically and spiritually, because of sin, nahihirapan yung espiritu niya. Because of their physical enemy, nahihirapan yung kanyang physical. Kapatid sa Panginoon, it is allowed to him by God because of his sin. Na kapag tayo po'y may mga kasalanan, maraming bagay na inaalaw, pinapahintulutan ang Diyos sa atin para maramdaman mo yung bigat ng kasalanan. Para na sa ganun, anong gagawin mo? Magsisi ka at manumbalik ka and you realize that you need the mercy of God. Yun lamang po yung gusto ng Panginoon doon dahil ayaw ng Diyos na tayo po mismo ay umabot doon sa tinatawag na God's wrath. Iniiwas tayo mga tao doon sa God's wrath. Doon sa poot ng Diyos na yun. Kaya ngayon pa lang makikita mo, mapapansin mo, bakit ganito ang gulo ng pamilya ko? Because of sin. Bakit ganito? Failure ako. Bakit ganito? I made a lot of mistake. Because of sin. Bakit ganito yung anak ko? Ganito ang nangyayari because of sin. Bunga po lahat yan na inaalaw ng Diyos para matauhan tayo. Para magising tayo na kailangan natin yung habag ng Diyos na tayo'y lumapit sa Kanya at kawapagan. Amen. Sa verse 3, ang ibig sabihin po nito ni David, inilarawan niya ang kanyang pisikal at emosyonal na sakit na nagsasabi na ang kanyang mga buto ay nababagabag at ang kanyang kaluluwa ay labis na namimigati. Ito ang nagpapaliwanag sa isang malakas na pakiramdam ng panloob, ng kaguluhan at isang pakiramdam ng pagkawala ng Diyos. Come on. Ito minsan hindi natin nararamdaman yung sakit eh. Kasi nga, hindi mahalaga sa atin yung espiritu. Pero kay David, because he is important to him, the things in his spirit, dahil mahalaga sa kanya yung mga bagay sa espiritu, lalo na kay Yahweh, kaya ito po yung mismo nararamdaman niya. Kapatid, alam niyo kaya hindi tayo minsan napapagabag o hindi po tayo para bagang nahihirapan physically, emotionally, o hindi natin nakaramdaman yung sakit sa espiritu dahil hindi tayo nga nakapokus doon. Pero ang pinakamasakit po dito, how can we realize that we need God's mercy? Halimbawa sa oras na ito, paano mo masasabi o mauunawaan, I need the mercy of God? Paano mo masasabi sa sarili mo that I really need the mercy of the Lord? Come on, kapatid sa Panginoon, hindi mo malalaman yung bagay na yun kung hindi ka nakatutok sa kaluluwa mo. Kung baliwala sa iyo, even though nagagawa ka ng kasalanan, baliwala sa iyo yung bagay na yun, baliwala sa iyo yung tatamasahin mo na kaparusahan ito pagdating ng araw. Si David, pinasimulan niya itong kanyang panalangin, itong kanyang daing sa Panginoon. Sabi niya sa verse 1, O Yahweh, huwag mo akong sumpatan na dahil lamang sa galit o kayo'y parusahan kapag ikaw ay nag-iinit. Kapatid sa Panginoon, we better to avoid these things that happen to you. Ano yung tama na i-avoid natin? Na kapag ka naggalit na ang Panginoon dahil sa dulan na iyong kasalanan, baka hindi mo kayanin yun. Ito po yung iniiwasan ni David.
Ito po yung talagang inaapoy ni David na siya'y parusahan dahil sa galit na ang Diyos dahil sa kanyang mga nagagawang kasalanan. Kaya nga we ask for God's mercy. Kaya tayo lumuluhod sa Panginoon. Kaya tayo nagpupulilit na ilapit ang buhay natin sa Panginoon. Kaya tayo inuugnay natin yung ating espiritu sa ating Panginoon. It is because of God's mercy. Kaya ka naglilingkod sa Lord. Kaya ka nagsisimba. Kaya ka nagpe-pray. Kaya ka nagbibigay ng panahon sa Panginoon. Dahil kailangan mo ng tinatawag na habag ng Diyos. At yung verse 6 po dito, pinapakita ni David po dito yung kanyang pagdadalamhati sa kanyang mga gabing walang tulong at sa epekto ng kanyang kalungkutan at itinatapon ang kanyang pisikal na pagkapagod at lalim ng kanyang kalungkutan. Come on, tignan niyo po ito mga kapatid sa Panginoon. Minsan hindi ka naman pagod sa trabaho Pero bakit parang pagal na pagal ka? Minsan hindi ka naman talaga, wala ka naman talaga problema Pero bakit ka nalulungkot? Minsan wala ka naman kaaway. Pero bakit parang mayroong galit sa kaibuturan mo? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin nun? Na minsan hindi ka makatulog-tulog. It is not insomnia. Hindi insomnia ang tawag doon, kundi may problema ang kaluluwa. Kaya marami nakikita niyo sa church nakakatulog. Pero pagdating sa kwarto niya, ang sarap-sarap pahinga, pero hindi makatulog. Alam niyo kung anong problema doon? May problema sa kaluluwa. Why we sleep in church, but not in our room? Oh. Yan, sige, tatanungin ko po kayo dyan. Bakit pag nandun ka na sa kwarto mo, hirap na hirap kang matulog? Parang naglalaro palagi yung isipan mo. Meron kang pagkakataon na makatulog, pero parang hindi ka dalawin ng antok. There's something wrong with your soul. Mayroong problema sa kaluluwa mo. Nagdadalamhati. Hello? Naiintindihan po natin? Yan yung nararamdaman po ni David. Na sa kabila ng kanyang pagiging hari, na sa kabila po ng kanyang mga nasasakupan, pero still, nandun pa rin yung takot, nandun pa rin yung kaba, nandun pa rin yung parang pagkapagod, nandun yung kalungkutan, nandun yung kanyang kahirapan sa kalooban. Dahil to sa kasalanan. Kaya nga kapatid sa Panginoon, kung lalapit ka sa Panginoon at ipapahayag mo sa Kanya yung iyong pagkakasala, ang sabi ng Lord, tayo ipapatawad niya. David doesn't deny His sinfulness. Marami po sa atin, nagkasala na tayo, pero we deny it to God. Ay ako, pastor, hindi ko dinideny yung kasalanan ko sa Panginoon. Inaamin ko sa Panginoon. Pero bakit hindi mo inilalapit yung buhay mo into God's mercy? Ang isang tao talaga na nagpapahayag ng kasalanan sa Panginoon, ibinibigit ang buhay niya kay Yesu Cristo. Why? Because we realize God's mercy that we need. Come on, kapatid sa Panginoon, tingnan mo po ito. Pag may kasalanan ka, you are guilty. Tama? When you are guilty, ikaw mismo makikita mo, susuyuin mo yung tao na nag-cause ng iyong pagkakasala. Amen. Bakit? Uy, pasensya ka na. Nagkasala ako. Pero look at this. Pag nagkasala ka sa isang tao, tapos hindi ka pasubuyo, ang ibig sabihin nun, merong malaki kang problema. Ikaw na yung nagkasala, ikaw pa yung ayaw subuyo, ikaw pa yung nagmamalaki, yun yung problema ng kaluluwa natin. Dahil ang isang tao, if he knows that we've sinned to God, nagkaroon tayo ng kasalanan sa Panginoon, hindi pa tayo mag-aatabili na lumapit sa habag ng Panginoon. Hindi ka mag-aatabili paglingkuran ng Diyos na ito at suyuin sa buhay mo. Baka na lahat ng pagkakataon, suyuin mo ng todo ang Panginoon. Dahil yun lamang ang kailangan natin para maibsan yung kasalanan natin. Amen. We cannot abandon our mind with our own thoughts, na minsan parang sa sarili natin, parang nilalagay natin sa isipan natin, okay na ito, enough na ito, nakapagsimba na naman ako Kapatid sa Panginoon, hindi magiging sapat yun dahil yung habag ng Diyos, pinagpapagalan ng isang tao. Dahil sa kasalanan natin, ang layo natin sa Panginoon. Huwag mong isipin na kapag gumagawa ka ng kasalanan, nandiyan lang ang Lord.
Yes, nandiyan ang Lord, pero ikaw ang layo mo. Every time na gumagawa ang tao ng kasalanan, we are being separate to God. Kaya nga, sin separate man to God. Yun yung nagiging harang po sa atin kung bakit tayo po ay nawawasak at nalalayo sa Panginoon. Kaya nga, tignan niyo mga kapatid sa Panginoon, ang sarap paglingkuran ng Panginoon, lalo-lalo na makasalanan ka. Amen. Sabi ng iba, bakit ka maglilingkod sa Panginoon eh? Wala kang natigil sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga tayo lumalapit sa Panginoon by the mercy of God. At hindi mo ba nakita yung habag ng Diyos kayo, pinahintulutan ka maglingkod sa Kanya? Pinahintulutan ka na makapag-church, pinahintulutan ka makatawag sa Kanya? Hallelujah, praise the Lord. And we must know this, na yung habag ng Diyos is available to everyone. Kung madali lang sana makuha ito, kaya lang, we sometimes deny our sin. Dahil ayaw natin lumapit sa Panginoon. Ang tao talaga makasalanan, lumalapit sa Diyos siya. Ibig sabihin, kung makasalanan ka, hindi ka lumalapit sa Panginoon, ibig sabihin, nagmamalapit ka sa Diyos. Kaya nga, you must realize na kailangan mo ang habag ng Diyos. Sabi niya po dito, David doesn't deny his sinfulness. He confesses sin. He admits he is worthy of rebuke and chastening. Inamin niya na dapat lamang siya napagalitan ng Panginoon. Dapat lamang siya parusahan ng Panginoon. Dapat lamang siyang ituwid ng Panginoon. Di ba? Tingnan niyo po mga kapatid sa Panginoon. Minsan inaayaw natin yung corrections of God. Minsan inaayaw natin yung discipline and chastening of God. Minsan sinasabi natin sa Panginoon, Lord, bakit nangyayari sa akin ito? Nagsisimba naman ako eh. Kapatid, nakalimutan ko, ikaw yung may gawa nun. Nakalimutan natin na yung kasalanan, hindi ang Diyos ang may gawa, kundi tayo po mismo. We allow it to enter into us. The sin of this world. Kaya nga kapatid sa Panginoon, ang isang bagay lamang na magagawa ng isang taong makasalanan ay hanapin niya yung Diyos na tagapagligtas. Kaya kung hindi natin ilalapit yung buhay natin sa Panginoon, walang saysay ang buhay mo at hindi mahuhugasan ang kasalanan mo without Christ Jesus. Amen. Convictions of sin is the first evidence of need. Na kapag ikaw kinukumbik ka na ng kasalanan mo, napapagabag ka na at nahihirapan ka na dahil sa kasalanan mo, isang bagay ang magiging reaksyon mo. Come on, isang bagay magiging response mo. Kapag ka pinahihirapan ka na ng kasalanan mo, yun ay yung paglapit mo kay Yahweh. Yun yung paglapit mo sa ating Panginoon Jesucristo. Yun yung pagdikit ng buhay mo sa ating Panginoon. If we are being convicted with our sin, tayo po mismo, anong gagawin natin? We are humble, walking, and coming closely to our God. Lalapit mo na yung buhay mo sa Panginoon at yun na lamang po yung pinakadahilan para tayo po ay malinis at mapatawad sa kasalanan po natin. You cannot do anything. Wala tayo magagawa kundi ilapit ang buhay natin sa Panginoon. Isiksik mo ng todo yung buhay mo sa Lord. Huwag mo tatanggihan yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Dahil yung mga bagay na yun ay mo-offer sa iyo ng Lord. It is a part of God's mercy. Minsan, tinatanggihan po natin yung mercy ng Lord eh. Tinatanggihan natin yung habag ng Diyos na ito eh. At hindi natin alam doon tayo iibsan sa kasalanan natin. And we have a chance if we receive the mercy of God. David's soul was so troubled, he wept all night and over his sin. Kaya siya umiiyak, kaya siya parang nahihirapan because of his sin. When the soul is troubled, this is agony. Ang ibig sabihin po dito, nagdudusa na yung kaloob-looban mo. Come on. Sino po dito yung minsan nakagawa ng kasalanan na parang masyado siyang napagabag at affectedly yung kanyang buhay? Na para ba na nandun yung takot, nandun yung pangamba, nandun yung pagdadalamhati. I'll tell you one thing, ilapit mo ang buhay mo sa Panginoon. And you must realize, kailangan mo ng habag ng Diyos. Huwag mong tatanggalin yung guiltiness mo. Huwag mo tatanggalin yung conviction mo. Yung dapat conviction mo, yun na magtulak sa iyo para ilapit ng todo ang buhay mo sa Lord. It is not to do something or it is not to do one thing to God.
Dapat the rest of your life will doing things for the glory of God. Gamitin mo na yung buhay mo dahil makasalanan ka eh. Kung gusto mo talagang maligtas ka, ipagamit mo na sa Diyos yung buhay mo. And this is only the things that we need to do to have that mercy from Him. Kung minsan nga kasi alam na natin makasalanan tayo, pero ayaw pa natin ilapit yung buhay natin sa Panginoon eh. Minsan nagmamalaki pa tayo, very prideful pa tayo eh. Minsan sinasabi natin, kahit hindi ako magsimba, okay lang, alam ko sa puso ko, mahal ko ang Diyos. Come on, that was pride. Kailangan inihahapon natin yung buhay natin sa Lord. And we cannot show our humbleness by kneeling down to Him. Kailangan yung attitude po natin na inilalapit yung buhay natin sa Panginoon, ipinagagamit yung buhay natin sa Panginoon na walang pagmamalaki. Yun yung humble. Yun yung pagpapakumbaba na tayo po'y humihingi, nag-request sa Panginoon ng kanyang kahabagan. We are all guilty before God. Sabi ng Roma chapter 3, verse 10 to 23. Now, ang tanong ko dito, have you faced your guilt? Do you realize you need God's mercy? Kasi ang sabi po ng Roma chapter 3, verse 23, wala naghanap ng matuwid na bagay. Wala ni isa. So sa madaling salita, kailangan po natin maintindihan na tayo po lahat ng tao ay kailangan natin ang Diyos sa buhay natin or else hindi tayo maliligtas. Walang sino man po pwedeng magmalaki sa Panginoon. Walang sino man na pwedeng isumbat sa Panginoon, Lord, bakit every Sunday naman nasa church ako? Come on! Mercy lamang, mercy. Kapag lamang yung ating kailangan. At wala tayong maisusumbat sa Panginoon doon. Kahit sabihin mo, halimbawa, ikaw pa yung nagpatayo ng church, ikaw pa yung lahat na nagtatag ng lahat ng ito, only by mercy of God kung bakit nagawa natin yung bagay niyo. Kaya gusto ko po na malaman po ninyo, if God is asking you to serve Him, gawin mo yun. Dahil ang ibig sabihin nun, masyado na yung kasalanan mo at kailangan mo na ng kahabagan ng Diyos. Siguro sinasabi niyo, siguro yan si Pastor, mabait yan kasi naglilingkod sa Panginoon. Come on! Let us change our thoughts. Kaya naglilingkod si Pastor dahil tinawag ng Lord yan dahil nandun siya sa kasalanan. Hindi po tayo self-righteous. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon because we need the mercy of God. At hindi yan para ipakita sa tao na mabuting tao ko, banal ako, naglilingkod ako sa Diyos, hindi ganon. Kundi para ipakumbaba yung buhay mo sa Panginoong Jesucristo dahil alam mo na mapapahamak ang buhay mo dahil sa kasalanan. Amen. Kasi walang tao po talaga naghahanap ng katwiran ng Diyos. Walang tao na gusto talaga ng matuwid na pamumuhay. Only, nangyayari lamang po yun kapag isinuko natin ang buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo. Who obtain the mercy of God? Ikalawa, those who remember that mercy is available, receive it. Yung nakakaalala na kailangan niya talaga yung habag ng Diyos. Sabi po ni David po dito, save me because of your unfailing love. Ang Diyos, tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay subdulan hanggang wakas. Kaya lang, ang problema nga po sa atin dito, kailan natin maaalala na kailangan po ng habag ng Diyos. Kaya marami po tao, hindi po nila binibigyan talaga ng halaga yung mga bagay sa spiritual. Kaya makikita mo, ang daming tumatalikod sa Panginoon. Ang daming umaayaw na magsimba. Ang daming umaayaw na mabahagian ng salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya naaalala na itong habag ng Diyos ay matatanggap lamang natin if we are open to Jesus. Open your heart to Him. Katulad na ba sa oras na ito, bukas ba yung puso mo sa salita ng Diyos? Tinatanggap mo ba lahat ng mga mensahe dito ng Panginoon? Remember that the words of God can brought us into the mercy of God. Na kapag pinapasok mo ng pinapasok talaga yung salita, yung mensahe, yung rema ng Panginoon sa buhay mo, yan yung magtutulak sa iyo para tanggapin mo yung biyayang habag ng Panginoon sa iyo. Amen. Sabi ni David, save me because of your unfailing love. Iligtas mo ako ng iyong pag-ibig at habag. Kasi alam po ni David, mahal siya ng Diyos.
Tatanungin kita sa oras nito, alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Kahit sino pa, maging sino ka man. Kahit hindi ikaw si Sharon Cuneta, at ako naman si Robin Padilla. Maging sino ka man, kaya kang ibigin ng Panginoon, mahal ka ng Diyos. Kaya na ang problema, ang tanong dito, mahal mo ba siya? Alam mo na, batada. Batada. Wala tayong magagawa dahil mahal mo siya. At bakit pa tayo napunta sa kanta? Wala tayong magagawa. Kung hindi mo mamahalin ang Diyos sa buhay mo, mapapahamak tayo. And to show our love to God, appreciate God's mercy. Kaya nga, itong mga bagay nito, it's just a God's mercy for us. Kapag lamang ng Diyos mo, bakit ka nakaupo dyan? Kasi may pamasahe ako, hindi ako nakapag-church ako. Pag wala akong pamasahe, hindi na ako makakapag-church. Hindi God's mercy. Ang God's mercy, yung bang kahit na may karamdaman ka, kahit masakit ang balakang mo, kahit nahihirapan kang umakyat dyan, it is God's mercy because God wants you to be saved. Gusto kasi ng Diyos na maligtas kayo. Kahit nahirap ka, may nakikita nga ako dyan, umaakyat ng hagdanan, hirap na hirap siya, pero linggo-linggo, every Wednesday, nandyan nakikinig ng salita ng Diyos. At alam niyo po ba kung ano yung pinagpapagalan niya yun? The God's mercy that gives him salvation. Yun yung habag ng Diyos na maglalagay sa kanya sa kaligtasan ng Diyos. Na pagpapatunay na pinatawad na yung kanyang kasalanan. So, paano tayo papatawarin sa Panginoon sa mga kasalanan natin? Ang lakas pa natin, pero hirap na hirap tayo umakyat. Di ba? Ang titipay pa ng mga tuhod natin, pero parang hirap na hirap ka bumalik sa hindi mo alam kung nahihirapan na sasaktan yung tuhod eh. O baka mayroon lang espiritu na pumipigil sa iyo. It is sin. Kung bakit parang wala kang gana sa mga bagay sa Panginoon because of sin. And you need to remember God's mercy that we all need in our life. Kailangan natin yun. Sabi po ng Amos chapter 6 verse 2 to 4, ubos na ang lakas ko, ako'y iyong kahabagan. Pagalingin mo ako, mga buto ko'y nangangatal. Tama-tama, ano? Di ba? Kaya kaya nga kumisan, hirap na hirap tayo para wala kang lakas na gawin yung mga bagay sa Panginoon. It is because of sin. Magbalik ka, O Yahweh, at buhay ko'y iligtas, hanguin mo ako ng pag-ibig mo wagas. Okay, ano? So, kung makikita natin, mga kapatid sa Panginoon, kaya tayo nahihirapan sa mga bagay sa Panginoon, it is because of our sin. Pinanghihinaan tayo. Nanginginig ang mga buto natin sa paggawa ng mga bagay sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang hirap mag-repent ng isang taong nanghihina na dahil sa kasalanan. Kaya nga alam niyo, to strengthen our spirit again, just ask for the Lord's mercy. Tawagin mo ulit yung habag ng Diyos sa buhay mo. Tawagin mo yung presensya ng Lord. Makikita mo, babalik yung lakas ng tuhod mo at hindi na mangangatal ang mga buto mo. Makikita mo, maliksik ka na naman at buhay kaganahan ka na naman na gumagawa ng kapuri para sa Panginoon. How do we know God's mercy is available? Available to us, the mercy of God. Tandaan nyo, walang pinagkakaitan dito ng habag ng Diyos. Paano po natin malalaman na available po ito? Sabi po sa Bilang chapter 14 verse 18, si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Yan. Handang magpatawad sa mga taong gustong humingi ng tawad. Yung gustong magbalik loob sa Panginoon. Pero paano mapapatawarin ng Panginoon? Kung ayaw mong talikuran yung mga bagay na ginagawa mo. Kaya nga kapatid sa Panginoon, ang kapatawaran ng Panginoon ay para sa mga nagsisisi po lamang. Amen? Subalit kapag hindi mo pinagsisihan ang lahat ng mga kasalanan mo, kapag na makakapagpo natin yung habag ng Diyos. Subalit hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Kawawa naman yung pamilya natin. Kawawa naman yung mga anak natin.
Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, if you are doing sin, stop it. Repent to God. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Kawawa yung mga anak natin. Kasi ang pahayag sa atin ng Panginoon, subalit hindi niya ay pinagwawalang bahala ang kasamaan sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisigilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Kaya nga, bilang mga magulang, let us all repent to God. Come before the Lord, our Christ Jesus. Lumapit tayo sa Kanya, paglingkuran natin siya, ialay natin yung buhay natin sa Kanya, para yung ating mga anak ay hindi mag-suffer ng parusa ng mga nagawa natin pagkakasala sa Diyos. We need the mercy of God. Saan pa pinatunayan ng Panginoon to? 1 Chronicle chapter 16 verse 34, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Sa English version, sabi po dito, for His mercy endures forever. Hindi matatapos. Kaya nga may pag-asa pa tayo. Kahit na sabihin mo, hanggang ngayon, lumatagoy ka pa rin sa pagkakasala, pwede pa rin. Hindi pwede yung magkakasala, Baka mamaya sabihin mo, pwede pa pala lumawis. Hindi pwede yun. Kundi, pwede pa rin po tayo humingi ng habag sa Panginoon at mapatawad yung kasalanan natin. Because His mercy endures forever. Ang pag-ibig niya ay tunay laging tapat magpakailanman. Hindi nagkukulang ang Diyos. May pag-asa tayo mga tao. Especially when we come close to Jesus. Yung pinagulbulo natin sa Panginoon, yung dating nasirang relasyon natin sa Kanya. At huwag po natin tatanggihan yung mga bagay na yun, napakahalaga nun. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Lahat tayo nagkasala. At sa pinatunayan ng Panginoon, sa aklat po ng Micah chapter 7 verse 18, wala lang ibang Diyos na tulad mo, O Yahweh. Pinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi nananatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip ay iyong pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Sabi po ng Micah chapter 7 verse 18, sabi po dito, who is a God like you who pardons sin and forgives the transgressions of the remnant of His inheritance? You do not stay angry forever, but delight to show mercy. Ano sabi niya po dito? We are the remnant. Tayo po, yun yung pinangakuan ng Panginoon ng kaligtasan. Huwag po natin sayangin po yun because of sin. Kailangan po na tayo po talaga ay tumalikod at humarap sa ating Panginoon. Let us all repent. Kung may kasalanan ka pa nagagawa ngayon, hindi pa huli ang lahat, pwede mo pang ilapit sa Panginoon yan. Hindi magtatapos ang lahat ng doon. Kaya lang, mga kapatid sa Panginoon, ayaw natin i-enjoy itong bagay na ito. Alam niyo, dapat kung meron tayo dapat na ipag-party po sa buhay po natin, it is the God's mercy. Yung binigyan tayo ng biyaya ng kanyang kahabagan. Yun yung dapat na ipagdiwang po natin sa buhay po natin. That we receive God's mercy on us. Alam mo, kapatid sa Panginoon, sa totoo lang, mayroon ka lang kaligtasan Walang pag-aalinlangan, kaya lang, we always reject the offer of God in you. Nire-reject natin yung offer ng Lord sa iyo. Binibigyan ka ng pagpupuni sa puso mo, binibigyan ka ng awit sa puso mo, binibigyan ka ng lakas para sumamba sa Panginoon, pero nire-reject natin yun. Kapatid sa Panginoon, every one of us should gusto ko na ipaalam po sa inyo na tayo po lahat ay ligtas na. Kaya lang ang problema po dito, may mga bagay na ino-offer sa atin yung kahabagan ng Panginoon, kaya lang ayaw natin gawin. We need to work out whatever salvation we receive from Him. We will work out yun. Pinagsisikapan natin yun. At kailangan po natin ipanatili yung bagay na yun. At yun ay magagawa natin dahil sa habag ng Panginoon. Alam niyo, wala naman po dapat sa atin na maglingkod sa Panginoon. Sino ang dapat na maglingkod sa Panginoon? Ako. Sino dapat na maglingkod sa Panginoon? Ikaw. Hindi tayo. Kaya nga, ang Diyos, kung mapapansin natin, ano sabi ni Isaiah ulit? Sabi niya, kawawa ako na nakita ko ang kapanalan ng Diyos. Ako ay isang makasalanan na namumuhay na pamamayan sa mga makasalanan. So, meron ng time na nag-offer po si Yahweh. God knows that Isaiah
is a sinner. Pero bakit nag-offer si Yahweh? Sabi niya kay Yahweh, sabi ni Yahweh kay Isaiah, sabi niya doon sa kulungan, who will I send? Sino ang aking isusugo? Tignan niyo po ito, parang sinabi niya, even though you are a sinner, this is my mercy, this is my grace. Kaya anong ginawa po ni Isaiah? Tinanggap niya yun. Send me, O Lord. Ako po. Dahil nakita niya na yung habag ng Panginoon nagbigay sa kanya, nag-offer opportunity sa kanya para maganap talaga sa kanya yung mga bagay na may kinalaman sa kanyang ikaliligtas. Mga kapatid sa Panginoon, nating sayangin yung bagay na yun. At sinabi rin po dito, pinapatunayan din po dito, sa Ephesians chapter 2 verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Super talagang sagana. At alam nyo, habang nabubuhay tayo, yung habag ng Diyos ay nandyan. Puno-puno tayo nun. Kaya lang ang problema, do not reject it. Huwag mong kakalimutan yung bagay na yun. Always keep remember na kailangan natin talaga ng mercy ng Lord. Huwag mong tatanggalin sa isipan mo, this mercy is the one that I need to emphasize in my heart. That it really important for me. Dapat na ipakita mo sa sarili mo, ito yung kailangan ko, yung habag ng Diyos. Lord, have mercy on me. Lord, kailangan ko ng habag mo. At kung wala yung habag mo, Panginoon, paano na ako? Kahit sabihin mo, maganda ka na gaya ko ngayon, come on, kapatid sa Panginoon, kung wala ang habag ng Diyos, kawawa tayo. Kawawa tayo. Kaya nga, God, you is rich in mercy. Napakasagana ng kanyang habag para sa atin. The mercy seat in the tabernacle reveals God's mercy. Ito yung sinasabi ko po sa inyo. Tingnan nyo hindi tayo yung nakiusap ng habag ng Diyos. Listen to this, people of God. Baka akala nyo, tayo po yung para bagang nag-impose sa Panginoon. Lord, please, bigyan mo kami ng mercy. Lord, please, gumawa ka ng habag para sa amin. Come on! Hindi tao rin po nagpagkahilot. Ang Diyos din po mismo. Tingnan niyo po yung sinabi sa Exodus chapter 25 verse 17. Gagawa ka ng luklukan, sabi ni Yahweh. Dito po sa mga priest, dito sa mga sacerdote po ng araw, sa mga nangangasiwa po sa may tabernacle. Gagawa ka ng luklukan ng awa na yari sa lantay na ginto. Ang haba nito'y 45 pulgada at 27 naman ang lubang. Ano po ba yung pinapagawa ni Yahweh dito? Luklukan ng habag. Alam niyo po ba kung ano itong luklukan ng habag nito? Kasi dati, ang isang makasalanan hindi ka pwedeng dumiretso into the tabernacle of God. Yung tabernakulo na yun ay hindi pa pwedeng pasukin ng mga katulad po natin dahil nandun yung kabanatipan. Alam natin, yung kabanatipan is the great presence of God na hindi natin pwedeng hawakan, hindi natin pwedeng lumapit. Kaya nga, kung mapapansin po natin dito, may sukat. Ang haba nito ay 45 pulgada at 27 naman ang lubang. Ang ibig sabihin itong sukat na ito, para yung distansya na pagka lumapit ang isang makasalanan at naghandog sa Panginoon ay hindi mamatay. Grabe yung habag ng Diyos. Gumawa siya ng luklukan ng kanyang habag. Hindi tayo yung nag-asto. Pero dapat na ma-realize natin na kailangan natin yun. Dapat maalala natin na kailangan ko yung habag na yun. Dahil from the beginning pa lamang na itong si Yahweh bumaba na para sa mga Israelita, ginawa niya na ng paraan yung ating mga kasalanan. Kaya lang, hindi makita ng tao yung kahalagahan nito. Si Yahweh ang nagbigay ng sukat, si Yahweh yung nagbigay ng disenyo, si Yahweh nagbigay ng pagkakataon sa atin para tayo po ay kahabagan niya. Para tayo ay maligtas. Naintindihan po natin? Si Yahweh po yung nagpagawa po ng tinatawag na mercy seat, yung panglulukan ng kanyang habag. Alam niyo po ba kung anong nilalawagan po nito Exodus chapter 25 verse 17? Ang paglikha ng luklukan ng awa, isang gintong takip para sa kabanantipan. Yan. Tatakpan kasi yun Kasi hindi pa pwede na pumarap tayo doon, sabi ko nga po sa inyo. Sabi dito, isang gintong takip para sa kabanantipan kung saan makikipagtagpo ang Diyos kay Moises. Si Moises kasi yung inatasan doon na magdadala po sa atin
para tayo po ilinisin sa pagkakasala. Ito ay isang simbolikong representasyon ng presensya ng Diyos at isang lugar kung saan maaaring dalhin ng mga tao ang kanilang mga handog para sa pagbabayad sala. Amen? Nakita niyo po dito, pinakita po dito yung ating pagbabalik ng handog sa Kanya para sa kapatawaran. Now, mga kapatid sa Panginoon, ang kahalagahan nito, sabi ko nga po sa inyo, we need to ask. Remember that we need to ask for God's mercy. At ang lahat ay ginagawa nila. Naghahandog sila. Dinadala po doon sa luklukan ng awa na yun. Para lang sa ganon, sa pamamagitan po nito, tayo po ay maipatawad ng Panginoon. Amen. Alam natin na hindi tayo pwedeng pumarap sa Panginoon, pero alam niyo mga kapatid sa Panginoon, minsan nagmamalaki pa mga Kristiyano, no? Ayan, nagsimba na ako. Ayan, lagi ako nagsisimba. Minsan nagmamalaki tayo ng gano'n, pero ang hindi niyo alam, it is only God's mercy. It is the seat of mercy. Seat mercy ng Panginoon po sa atin. Kung bakit nandiyan ka ngayon, supposed to be, alam niyo, wala po tayo dito. Hindi tayo papayagan ng Lord na sumamba sa Kanya, mamamatay tayo because of our sin. Sino po dito yung walang kasalanan ngayon? Na nandito? Pwede ko ba makita yung mga kamay po ninyo? Yung mga walang kasalanan nagawa. Yung kahit kahapon lang, hindi na nagawa ng kasalanan. Come on, taas ang kamay. Wala nang taas ang kamay, no? Kasi nakakatakot, baka mamaya, bigla pang bumulat tayo. Amen? Lahat kasi tayo alam natin that we do sin. Diba? On our eye, on our ears, sa lahat, sa ating mga kilos, nagkasala tayo. Pero, hindi niyo po ba napansin? Buhay na buhay ka, ang lakas-lakas mo, relax na relax ka pa na nandito ngayon. Because of the seat mercy ng Lord. Yung sa luglukan ng awa na yun, na inilagay. At alam niyo po ba kung sino po yun? It is Jesus. Si Jesus po yun na pumagitna sa atin para hindi tayo mamatay. Para tayo linisin sa ating mga kasalanan. Kaya always remember that we need the mercy of God. The mercy seat was sprinkled with blood. Ayan, okay. Dito na papakita na natin si Jesus po dito. Levitico chapter 16 verse 15. Pagkatapos papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng sambayanan. Magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing at gaya ng ginagawa niya sa dugo ng batang toro, iwiwisik din niya ito sa harap ng luklukan ng awa at sa harap ng kaban ng tipan. Yan. So ito'y pinagtitipay ng dugo. At alam niyo po ba kung ano po yung simbolo po nito? The blood, the precious blood of Jesus, na luminis ng lahat ng ating pagkakasalanan. Yung naghugas ng lahat ng pagkakasala ng taong karugihan. Yun yung dugo ni Jesus. At ang Panginoon Jesucristo ang tinutukoy sa atin po dito. Yung dugo na paglilinis po dito, iwiniwisik po ito doon sa buong paligid po. Like for example today, wala naman tayong winisik na dugo, ano? Yun ang pagkakaakala po natin. Sapagkat it happened when Jesus was nailed in the cross. Lumaganap ang kanyang dugo, kaya tayo po'y nabiyayaan na tayo'y malaya ng nakakalapit, nakakaharap, nakakasamba, nakakagawa, nakakapaglingkod, at nakakapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Because of the blood of Jesus. We are always covered by the blood of Jesus. Kaya mga kapatid sa Panginoon, wala tayo may pagmamalaki doon. All by the mercy of God. Mercy flows from the cross where Jesus died. Kaya ito na po yung kumbagay para may pagmamalaki natin ngayon. Naakala natin dahil sa sariling lakas natin, kaya ka nakakapag-church. Dahil malinis ka, dahil banal ka. No. Kaya tayo nakakapag-church. It is because of the precious blood of Jesus. Sinenyuhan tayo. Dahil itong bagay, itong katawan natin na ito'y makasalanan. Pero by the pouring blood, the precious blood of Jesus, yun po yung bumalot sa atin ngayon. Kaya kung mapapansin natin, bakit sabi ni Pastor, mamamatay ako pag umarap ako sa kapanalan ng Lord. Ba't hindi ako namamatay? Because of the blood of Jesus. We are covered and sealed by the precious blood of God. Kaya mga kapatid sa Panginoon, we are very thankful na tayo po ay nalaganapan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Even though there's a curse of death, hindi na pinahintulutan sa atin yan only. You must remember that I need the mercy of the Lord Christ Jesus.
Ikatlo, those who request mercy, receive it. Who obtain the Lord's mercy? Those who realize, number one, those who realize that they need mercy, receive it. Those who remember that mercy is available, receive it. Mga kapatid sa Panginoon, kung ikaw mismo, you request for this mercy, you will receive it. Paano mo matatanggap itong mercy o ganda ito kung ikaw mismo wala kang interest? You must have an interest, a desire to have this. Kailangan meron kang malalim na mithiin na makamit yung habag ng Panginoon sa mga. Hindi yung pinagwawalang bahala mo lamang, kapatid sa Panginoon. Kaya nga napakahalaga ng lahat ng bagay na ginagawa po natin. Nag-church ka, dapat ibigay mo yung iyong pagpapahalaga. Ibigay mo yung willingness mo. Ibigay mo yung desire mo. Ibigay mo yung kadalakan mo. Doon po natin para bagang tinatreasure, binibigyan ng halaga para matanggap po natin itong God's mercy na ito. Sabi po ni David, alam niyo, ito po sinabi ni David po dito, have mercy upon me, O Lord. Hindi po ito simple na sinabi niya lang, Lord, have mercy on me. Hindi niya parang, Lord, kahabagat mo ako. Hindi lang basta sinabi ni David to. Nagdurugo yung puso ni David po dito. At lahat ng bigat ng kasalanan, kinlaim niya po yun at inadmit niya sa Panginoon, Lord, without you, Lord, hindi mo ako kakahabagan. Wala akong saysay. Pero kung titignan po natin ang mga tao ngayon, after all na binalot ka ng banal na dugo ng Panginoon Jesucristo, hindi tayo thankful. And supposed to be, alam niyo, kapag dapat tayo tumutuntong doon sa palambahan ng Panginoon, dapat sobra-sobra yung thankful mo pagdating sa Panginoon. Dapat nag-uumapaw yung pasasalamat mo sa Lord. Dapat nag-uumapaw yung kagalakan mo sa Panginoon. Dahil pagpapatunay lang yan na tumatanggap ka ng habag ng Panginoon. Yung nakakaayon ka sa Panginoon, nakakapasok ka sa Lord, yung nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, it is a mercy of God upon you. Kaya lang po, minsan hindi natin maintindihan ito eh. Akala po natin, basta nalaman po natin na receive yun, ang Diyos ang gumawa ng lugrupan ng awa. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kanyang puntong na anak para tayo makapagsampa sa Kanya. Para tayo tumanggap ng habag ng Panginoon. Para tayo ay maligtas. Para tayo malinis sa lahat ng kasalanan natin. Para tayo po lahat ay makalapit sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi po ng awit, chapter 6, verse 2 and 9, ubos na ang lakas ko, ako'y iyong mahabagan. Pagalingin mo ako, mga buto ko'y nangangatal. Verse 9, dinirinig ni Yahweh ang aking pagdaing at sasagutin niya ang aking panalangin. Hindi po ba, mga kapatid sa Panginoon? Listen, tayo marami tayong pagtumulang sa Panginoon. Pero, how many of us here right now, tinugol siya sa panalangin niya? Come on, may I see your hands? Dami halos lahat tayo. Hindi niyo po ba alam kung anong ibig sabihin yun? It is His mercy. Yun yung habag ng Panginoon. Pinagpapala ka sa kabila ng pagkakasala mo. It is God's mercy. Habang ng Diyos yun, kasi naaawa sa atin ng Lord. Ayaw kasi ng Lord na talaga mapahamak tayo. Hanggat maaari, kahit na laban tayo sa Kanya because of our sin, pero ang response ng Lord sa atin, love. His grace, His mercy. Yun yung ating binabalik niya sa atin. Ilang beses ka na nagkamali sa Panginoon? Come on. Ilang beses ka na nakagawa ng pagkakamali mo sa harapan ng Diyos? Sino po dito yung madalas? Come on, pakita ka sa kamay. Lahat pa rin tayo, ano? Even, lagi ako nagkakamali sa harapan ng Panginoon. Pero, bakit kung titignan mo, bakit pinagpapala pa rin ang buhay mo? Bakit wala kang karamdaman? Bakit masaya ang pamilya mo? Bakit parang blessed? Na-bless pa rin yung buhay mo? It is because of God's mercy. Kung tutusin, dapat rejected na tayo sa Panginoon. Pero, hindi mo ba napansin? Ang dami mong pagkakasala sa Panginoon, pero ang Diyos na ito, in return to you, ang response niya pa rin, inibig ka niya. Minahal ka niya. So, doon pala ang kamangha-mangha na yung pinakita sa atin ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, sino tayo para hindi pasalamatan ng Panginoon? Sino tayo para hindi paglingkuran ng Lord? Sino tayo para tanggihan
Yung biyaya na ito na ibinubuhos sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, magalak tayong lahat. Dahil tayong lahat na nakakapasok doon sa kahabagan ng Diyos ay nakatala ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Kaya alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, you must also remember that we need to humble our life before the Lord. Tayo kailangan laging bababa lamang. Bakit? Remember the publican's prayer? Nakita niyo po ba nung manalangin po ito, publikano? Ito po paniningin ng buwis. God be merciful to me, a sinner. Sabi niya pong ganun dito, kakapagat mo ako na isang makasalanan. This man went down to his house justified. Umuwi itong tao na ito na dala-dala ang pagpapatawad ng Panginoon. Why? Because of his humbleness to God. Na wala siya maisumbad, wala po siya maisabi. Kundi dinadagan niya yung dibdib niya na hindi man lang siya makatingin sa taas. Kapatid sa Panginoon, ang ibig sabihin po pala nito, if we request for God's mercy, kailangan daw po pala na tayo punong-puno ng pagpapakumbaba. If you want to repent your sin to God, you need to be humble. Very low. Napakababa dapat. Mababa, na walang may pagmamalaki, na walang may pagyayabang, na walang sasabihin sa Panginoon, Lord, be merciful to me, a sinner. Now, kapatid, minsan na, di ba, parang, oh Lord, ayan church na ako. Oh Lord, dito nag-ooperate pa ako, Lord. Nag-times ako ng tama. Nagbibigay ako ng sa pagbahagi ng aking ikapo. We are not a Pharisee. Kung natatandaan niyo yung panalangin ng Pariseyo po dito, sabi niya, lagi akong nagsisimba, lagi ako nagbibigay ng aking ikapo, hindi ako magnanakaw katulad ng iba dyan. Kapatid sa Panginoon, di na kailangan po yun. Di na kailangan ipagmalaki yung sarili natin dahil wala tayo may pagmamalaki sa Panginoon. Habag lang ng Panginoon, awa lang ng Panginoon kung bakit nandito po tayo ngayon. Kaya nga, we must keep our humble heart before God. Sumasamba ka, ibaba mo yung sarili mo. He must always increase and we must be decrease. At di natin tatandaan yan. Na kapag ganun po yung ating kalagayan, bawa, nandiyan ka ngayon, sobra-sobra yung pagpapakumbaba mo. Iniiyak mo lahat sa Panginoon yung pagkakasala mo. Uuwi ka na dala-dala mo yung habag at pagpapatawad ng Panginoon. Amen. Basahin mo na Lucas chapter 18 verse 10 to 14. May dalawang lalaki pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseyo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba ng mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng mga maniningil ng buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10% mula sa lahat ng aking kinikita. Verse 13. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagupan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseyo, sapagkat ang sino man nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. The humbleness of man seek for God's mercy. Sino po yung naghahanap po ng God's mercy? Yung taong may pagpapakababa. Tayo po lahat naghahanap. Amen? O sige, taas niyo yung kamay niyo na naghahanap. Yan. Kung tayo po lahat ay naghahanap nung tinatawag na awat habag ng Panginoon, you must be humble. Sabihin mo sa katabi mo, humble lang. Para iuwi natin yung pagpapatawad ng Panginoon. Amen? The great invitation to salvation is a call to receive mercy. At tanggapin po natin yan. Kung tayo po mismo ay sumusunod sa paanyaya ng Panginoon sa atin. Lahat ng paanyaya ng Panginoon, always remember, inangiyahan ka mag-church, that was for your salvation. God's mercy for your salvation. Inangiyahan ka Bible study, inangiyahan ka na humayo maglingkod sa Panginoon, it is part of great invitations to salvation. It is a part of God's mercy. Kaya huwag mo tatanggihan yung mga bagay na yun. Ang tumatanggi po doon, ang ibig sabihin,
mapagmalaki sa Diyos. Always keep remember that we need to be humble. Ang lahat ng tumatanggi sa paanyaya ng Panginoon ay mapagmalaki. Kaya nga ayaw ng Lord ng mga tao mapagmalaki at hindi po pinagpapala ng habag ng Diyos itong mga ganitong klaseng tao. Always keep remembering, if God will invite you to do your mission for Him, tanggapin mo yun na maluwalhati. Because who am I? Sino tayo para tumanggi sa biyaya ng kaligtasan na in-offer sa atin ng Panginoon? Responding to God's invitations for salvation is needing for a pure humbleness, knowing He is only requesting to God's mercy. Humihingi lang tayo. At hindi tayo yung magbibigay, tayo yung maghihingi lang. Kaya nga kapag binigyan ka, Pastor, humingi lang naman ako ng God's mercy. Yes, I know that. Pero binibigyan ka na ng Lord ng God's mercy, hindi mo pa tinatanggap. Saan yun? Kailan yun? Paano yun? Nung inalo ka niya na maglingkod sa Kanya. Nung inalo ka niya maging preacher ka. Nung inalo ka niya na maging worker ka. Nung inalo ka niya maging dancing ka. Nung inalo ka niya na maglingkod sa Kanya. Yun yung tinanggihan mo kapag ng Diyos. Because that's all the part of God's mercy that offered to every one of us. It is God's invitation, a great invitation to our salvation. Tandaan po natin yan. Romans chapter 10, verse 9 to 13. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. 11. Sinasabi nga ng kasulatan, ang sino man sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapaya. Kaya walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng mga Hintil. Iisa ang Panginoon ang ng lahat at siya'y masagana nagbibigay ng lahat sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil masasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. We are calling for His name. Nung dumating yung Kanyang pangalan, binaba niya sa iyo. Tinanggihan mo naman. Kapatid sa Panginoon, never ever reject the offer of God to you. Whatever God's given you, kung ano man yung bagay na binibigay sa inyo ng Panginoon, matatalihan. Yun yung pagtawag mo sa kanyang pangalan. Those call upon the name of the Lord will be saved. Hindi yan, Lord! Jesus! I need you! I need your mercy! Ito na, binigay na sa iyo ng mercy. Tinanggihan mo. Ikaw na may kasalanan doon. Dahil ang Panginoon ay nagbibigay. Sagana magbigay ng Panginoon. Sagana magpatawad ng Panginoon. Kaya nga tayo yung nagre-reject mo. Kapatid sa Panginoon, God's grace grant, sabi dito, merit to sinners who request it. Lamang sa isang taong makasalanan na humihingi nito. Kaya kapatid sa Panginoon, humingi ka na ngayon. Pero kapag binigyan ka ng Panginoon, umasa ka, bibigyan ka ng Panginoon. Pero pag binigyan ka ng Panginoon, tanggapin mo na maliwanag. Huwag mong tatanggihan. Lagi mong tatandaan, ang Diyos binigay na sa atin yung salvation, tayo lang tumanggi. Amen? Kaya sa oras na ito, pagka binigyan ka ng Panginoon, tanggapin mo. Gampanan mo na maluwalhati sapagkat yun yung habag ng Diyos para sa kaligtasan mo. God's mercy is extended to those who don't deserve it. Tayo yun. Di natin deserve yun eh. Pero ang Diyos, binigyan tayo. Are you weak and sinful enough to need mercy? Kailangan natin lahat. Dahil lahat tayo nag-asala. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Just only to ask and request for God's mercy and we will be saved. Tayo po lahat magsitayo. Ihanda po natin yung ating mga sarili po sa pagtira-tira sa tinatawag.